Magandang araw sa ating lahat po. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman po sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. And mayroon tayong breaking news po. And malungkot na balita po galing sa Pilipinas po. And ang balita natin is regarding itong bagong insidente kaninang umaga, mga alas 2 or mga alas 3 ito po. Nangyari dyan po sa malapit sa Basilan or Basilan area po, wherein ang MV Tricia 3, no? MV Tricia 3 carrying several hundred of passengers po na lunod, no? MV Tricia 3, Tricia Christine 3 sink, sink dyan po of Basilan province po. And I'm still trying to get ang mga sabihin natin, ang mga detalles, and I managed to get some sabihin natin na mga footages po. I will share it to you po para sa mga kababayan, kapatid, kaibigan natin dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah. I'm very sure na marami tayong dito mga Filipinos originating from Basilan po, no? From Basilan, Sulu, from Basilan, Holo, and Tawi-Tawi po. Apparently, ang MV3, Tricia 3, no? Left Zamboanga City Port, bound for Holo, Sulu. And while on the way, passing through Basilan, nalunod ito po kaninang umaga, January 26, at anong oras yun? Mga alas 2 o alas 3 yun po. Now, mayroon tayong mga detalles dito, and I am going to share with you po, no? I'll see po, and 100% na marami sa atin ngayon sa Kota Kinabalu, they would like to know ano ang mga latest updates tungkol sa sea tragedy ito po, no? Sea tragedy. Let's see, MV Tricia sink in Basilan po. I am monitoring ang mga news dyan po sa, sabihin natin, sa Zamboanga, and mayroon tayong mga balita dito po, no? But anyway, to start with, I would like to pass this, sabihin natin, news article muna po, para at least ang mga relatives ng kung sino man nagiging ang mga pasahero dyan po sa MV Tricia 3, no? Na it was sink, nalunod po kaninang umaga, at least mga okay, medyo nahirapan tayo dito. Sandali po, Tricia. Okay, I'm trying to get this news so that I will be able to give you po ang mga updates, no? Updates po tungkol sa news na ito po. Okay, mayroon tayo dito. For the information of our Filipinos dito po sa Kota Kinabalu. So dito po sa Sabah, ito po ang latest updates mayroon tayo dito po. The passenger vessel MV Tricia Christine 3 of Anderson Shipping Lines, no? Sank early Monday, January 26, kaninang umaga ito po. Just hours after departing Zamboanga Port en route to Holo, Sulu. Nalunod po itong MV Tricia, MV Tricia Christine 3 kaninang umaga po, when it left Zamboanga City bound for Holo, Sulu. Patungo siya po para sa Holo, Sulu po, and while on the way, kaninang mga alas 2 o alas 3 po, nalunod ito po. According to Basilan Governor Mujib Hataman, the vessel had 332 passengers on board. Mayroon daw po pasahero, a total of 332 passengers on board. Of this number, 223 passengers were rescued and are now at the Basilan port, while 4 were confirmed dead. 4 na po confirmed dead po. Sino ito po? Bata ba ito or matanda? We still don't know, no? I'm still trying to get further information regarding itong incident this morning. Breaking news ito po, no? And mga kababayan, kaibigan, kapatid ko po, especially those
may mga siguro relatives, no, nasa on board ng MB Trisha 3 na lunod kaninang umaga, early in the morning, no. Stay tuned lang po kayo dito sa Nick Talk, the Real Talk with Nico po, because I'm trying to get the more details regarding itong insidente, no. So far, according to Governor Mujib Hataman ng Basilan, on board sa MB Tricia Kirstrin 3, a total of 332 passengers and 223 na po, no, na rescue, and confirm patay po 4 na po. Search and rescue operations are still ongoing for the remaining passengers. Survivors told the authorities that the vessel allegedly developed a hole, no? Allegedly developed a hole, causing it to take in water and sink rapidly. May butas na po, no? Ang barko, and daming tubig na pasok sa barko mo, and that is the cause of sinking ng MB Tricia Kirstrin 3, owned by Allison Shipping Line po, no? And RH June Dimakutak reported during Dos por Dos program. The incident occurred in the waters near the island of Matuman, Basilan. Diyan ito po, no? Nangyari ang insidente, ang sea tragedy po, diyan po sa area ng Mutaman, Basilan province po. An area where another passenger ship also caught fire in a separate incident recently. Diyan din po nangyari isang insidente noon wherein nasunog ay isang barko din po. Rescue teams from the Philippine Coast Guard, local government units, and nearby vessels continue to search for missing passengers and provide medical assistance to those rescued. Authorities have yet to release an official cause of the sinking as investigators are ongoing. This is a developing story po. So yun po, no? For the information of mga followers ko po dito sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, I have to come out with this breaking news po. Sa Basilan pala po, dyan sa Mutuman area, while ang MB Tricia Kirstrin 3 umalis sa Zamboanga City early this morning po, or last night ba yun po, no? Because if I'm not mistaken, if you leave Zamboanga City bound for Holo, ang sea travel time yun po is roughly around mga 8 hours lang yun po, no? If I'm not mistaken. Because noon, I used that route also po, no? So, when they left this morning, kung 8 hours, if they left around 10 o'clock in the morning, in the evening of, sabihin natin, sa Zamboanga City, 8, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. By 6 o'clock, sana nandoon na sila sa Holo, no? While on the way, dumaan sila dyan po sa Matuman area, sa Basilan po, dahil butas ang barko, and daming tubig na pasok sa barko po na nalunod ito po, no? A total of 332 passengers ang registered passengers sa MB Tricia 3, and 223 already rescued po, and confirmed na po, no? According to official report coming from the local media dyan po sa Basilan, sa Zamboanga, na mayroon na apat ito po. We don't know whether itong patay, bata ba ito or matanda, no? We still don't know. But anyway, I'm trying to get some more details. Mayroon ako dito mga footages po, no? Mayroon ako dito mga footages regarding sa incident this morning. Now, let me share with you po, no? Random lang ito po, no? And I got it from social media. Sa social media natin po. So, first footage that I want to share with you po, nandito po, no? Let's watch and listen to this, and I'm going to share with you po ang lahat ang mga video clips na I managed to record po,
para ang mga viewers natin po, you will see kung ano talaga nangyari. And huwag kayo mag-panic, no? Kung sakali, ang mga Filipinos, no? Ang mga Filipinos dito sa Sabah o dito sa Malaysia, particularly sa Sabah, sa Kota Kinabalu, I know we have a lot of overseas Filipino workers working dito po sa Sabah, originating from Basilan. Baka may mga sabihin natin pamilya ninyo po, mga relatives na nandoon po sa MV Tricia, no? Na nalunod o sink early this morning. I will keep in touch and I'll try to get mga latest updates regarding itong insidente, and you will be informed po. First video clip that I'm going to share with you po, no? Nandito po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanyukatan makalasahan. Latest update po sa Tricia, yung nalunod, time check is 3:37 in the morning of January 26 po. Okay. So, sa nasagap kong balita sa isang friend ko, na nakapagsabi sa akin, PCG, as per passenger daw, the vessel submerged already in the water. So may mga pasahero na nakapag-live nasa dagat na sila. So accordingly, the incident happened water vicinity of Baluk-Baluk Island, Pila sa Jemutamat Municipality. Alhamdulillah, may na-rescue na rin kahit papano na iba. Wala pa naman nababalitaan na mga casualty or what. So hindi pa totally na-rescue lahat, pero nagtutulungan na po lahat ng mga tao. Ngayon, may mga locals na tayo na andun na, tumulong, and at the same time, yung mga PCG po ay andyan na po silang lahat, nasa areas na po at nagtutulungan na po as of the moment. So, we are praying for their safety. Inshallah, lahat po sila ay sana ay safe, and at the same time manalangin na lang po tayo, inshallah murah-murahan okay siga ang kehemon. So mga kalasahan, inshallah mga tao timabang hahadum ini nakakaon pabalok-balok magsukol kanyo katan sinyan paisab kamo mga kapal na sinuwisam ang mga kewanang kapal na timulak na miyato pabalok-balok pa area magsukol tuod kanyo ang mga tatamangan niyo. So mga kalasahan ko, antayin pa natin ang more updates ha, para at least naman aming mga takalasya ando makahatisap sila. So hanggang dito muna mga lasa ko magsukol tuod kanyo katatan kisa sa ligaya. So, yari pala makalasahan in video ang nakapag-live. So, magsukul nag-kuhan inihaon, hatag na po sin video ini magsukul. At least, kishare na to, kaya pamahalayag na to. Para kakitaan singkatan in current situation nyo. Dahil doon vicinity water of Baluk-Baluk, Tanjimutaman Municipality. Okay, yun po. Pasensya lang po, no? Because I got it from the social media po, no? And ang dami po, lumalabas na po mga video clips tungkol sa sea tragedy dyan po sa MV Tricia Kirstine 3 po, owned by Allison Shipping Line from Zamboanga City po itong shipping line po. Nalunod po, sink kaninang umaga. And based a video clip that I just shared with you just now po, na itong sa baba na daw po ang barko ngayon po. And lahat, even ang Wisam fast craft din po, nandoon sa vicinity or sa area po, they immediately responded and help rescue ang mga passengers dyan po sa Tricia 3 po, no? Tricia 3. And okay, let me share with you more video clips. Nandito po.
Yun po, nakita natin na victim, no? Floating po, no? Survivor yun po. And he was managed to be rescued. And mahirap. Ang insidente nangyari early in the morning, around 2 o'clock po. And madilim, yun ang problema po, no? Kawawa ang mga bata. Kawawa talaga ang mga bata po, no? Kung sa umaga lang siguro yun po, mas menos siguro ang casualties natin. So far, based on the information that I have received, no, mayroon na patay, 4 na biktima, no? Fatalities po. And out of the 332 passengers, 223 were already rescued by the locals, no? Na pumunta doon talaga po to help rescue itong mga, sabi natin, ang mga biktima ng sea tragedy. Diyan po sa malapit sa municipality of Matuman, diyan po sa Basilan. Itong MB Trisha left Zamboanga City last night bound for Holosulu, no? And while on the way, dumaan sila dyan po sa municipality of Mutaman. Dyan po nangyari. And let me share with you another, ang dami ako dito mga footages po, no? Pasensya lang po, no? Because wala na tayo time to edit pa talaga ito po. Because I want to share, especially kung may mga pamilya, mga kababayan, kapatid natin na dito po sa Sabah, no? Na mayroon tayong pamilya, siguro na sa barko na yon po, no? At least you will be able to see. And try to contact your relatives po kung ano nangyari sa kanila po, no? I hope and pray that all, hindi na magtaas pa ang number of fatalities po. And lahat ng mga pasahero po, kung pwede lang po, no? Ma-rescue lahat po. Let me share you another video clip po. Nandito. Hold on po. Hold on. Kawawa talaga mga pasahero, especially it happened early in the morning, malamig yun po ang tubig, and kawawa talaga po, no? But it happened, tragedy happened po, whether we like it or not po, we have to accept. But sana lang po, I'm praying and hoping that wala nang casualties po, no? Wala nang casualties. Ang number of casualties po, hindi na magtaas pa po, especially fatalities po. And tuloy natin, let me share with you ang mga video clips mo, no? Let's watch. Kasi ang mga biktima po, they were brought dyan po sa Isabela, Basilan Province Port, no? And nandyan din po ang presensya ni Governor Mujib Hataman. He was there po to assist and see ang situation ng mga biktima po. Andito po, another video clip.
Yun po, malungkot po, no? Malungkot talaga po what happened Monday, January 26 po. And sana lang po, again, sana lang po, I'm praying and hoping na hindi na magtaas ang number of fatalities, ang number of biktima po, and lahat siguro po, I hope and pray na lahat ng mga remaining passengers will be rescued. As what I said earlier po, a total of 332 passengers on board sa MB Tricia Christine 3 po, no? Na nalunod ito kanina umaga, siguro mga alas 2 po, from Zamboanga City, ang barko bound para sa Holo, no? And out of the 332 passengers na rescue na po, something like 223 passengers po. Okay? So, let me share with you another video clip po. Ayan mga lods ay naput nila sinipag ko yari ayari pakta kita niyo lods nalunod ko nila sa kain. So, you see po, no, immediate response coming from the Philippine Coast Guard, coming from other local authorities po, including ang mga civilians, including ang mga ibang barko po nasa area po, no? They immediately responded sa SOS, sa MB Tricia Kirstine 3 po, no? And yun po, ano nangyari po sa kaninang umaga. Malungkot na balita po. And the only thing that I can say and hope and pray na lahat po na mga remaining passengers po will be rescued and saved sila po. So far, as what I said earlier, na may report na po apat na confirmed dead sa sea tragedy na nangyari kaninang umaga, siguro mga alas 2 yun po. Again, for the latecomers, what you are watching dito po sa programa ko ngayon, Nick Talk, Daddy Talk with Nico, I am sharing ang mga video clips, no? Posted sa social media regarding itong insidente ng MB Tricia Christine 3 sea tragedy po that happened, no? That happened early in the morning dyan po sa area ng municipality of Mutuman, no? Mutuman po, wherein ang barko MB Tricia Christine 3 nalunod, no? Nalunod po, or it was sunk, no? Sunk po for one of the initial investigation shows that karoon ito ng problema, may butas sa barko po, no? Sa ilalim ng barko, and pumasok ang mga tubig po, and dahil dyan po nalunod itong MB Tricia Christine 3. Okay, let me share with you other video clips po para at least you will have an idea po of what really happened po. Okay, nandito po.
Okay po, yun, a video clip po is showing ang mga pasahero po siguro nagbigay na ang emergency signal ang kapitan ng barko po. So nakita natin ang mga pasahero po, they are now they use ang mga life jacket nila po, no, for abandoned ship siguro yan po, no. And okay, pasensya lang po, no, hindi klaro ang ano natin, ang sabihin natin ang mga video clips because I got it from the social media posting po, no. And that is the reason why I want to share it with you po, para at least you will have an idea. Okay, dyan naman sa pantalan po ng Basilan, let's, may video clip din tayo po, ang mga relatives waiting for the rescue passengers po, nandito. Yan po, nakita natin na kawawa naman ang mga relatives po, and they are hoping na ang mga relatives na on board sa MV Tricia po, no, they managed to survive po, no. And so far, again, I would like to say, out of the 332 reported registered passenger dyan po sa barko ng MV Tricia 3, no, 223 were rescued already, and so far as of today, as of this time, I'm reporting apat na confirmed dead. Apat na confirmed dead po. And let me share with you mga earlier posting dyan po sa social media regarding itong si tragedy po. Hold on po. Hold on, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. So yun na mag-update kita sa nalulod ang may kapal. Diya sa bangga magpasuga mo yung bago kapal yung Tricia Christine. So nalulod kami mga 2 plus. Doon sa lain balok-balok Basilan. Dari mga tao, nagpuan si mga pamilya nila mga makatito. Kami na yun, diya siya dunod-tuloy ng kapal. Okay, yun po. One of the video clips that I managed to record. And so far, wala pa tayong official statement coming from the Philippine Coast Guard and other local authorities sa tungkol sa insidente, sa sea tragedy, dyan po sa malapit sa, or off Basilan, no? Dyan po sa municipality of Mutuman yun po, no? And wala pa rin din tayo. I'm trying to get some news or detalles coming from the Allison Shipping 9 officials, no? Ano talaga nangyari, no? Ano talaga nangyari. But so far, ongoing pa ang rescue operation, and as what I said, sana lang po lahat ang mga remaining passengers will be rescued and saved sila po, no? Saved sila. But anyway, let me continue sharing with you itong mga other video clips. Nandito, mayroon tayo isang video clip dito po, isang survivor. From Iloilo ito po. Let's watch and listen to this. Si Derek na yan, nakasurvive sa MV Tricia Tingin 3. Nakasurvive po sir. Pinakasurvive po. Okay. Isa yung gustong manawagan. Nawagan ko sa akong ginikanan na okay ko na nakasurvive ko. Okay. Taga sa mga? Iloilo sir. Iloilo crew ka sa kwan? Alison.
Okay, yun po, isang survivor from Iloilo po, no? From Iloilo. Wala naman na narinig natin any news regarding itong sabihin natin na overloaded ba ang MV Tricia, no? There is no such thing. No confirmation, natin po. So siguro dahil sa bad weather condition and we don't know bakit na encounter problema itong barko, and according to the initial reports that we received coming from authorities dyan po sa area, dyan po sa Zamboanga at saka sa Basilan po, na encounter may butas na po ang barko, and dahil dyan po sa butas pumasok ang tubig, no, sa barko po, and that caused the sinking of MV Tricia po. Kung ano talaga ang dahilan, bakit po, we still don't know, and I'm still following up ang mga detalye sa tungkol itong sea tragedy po, sea tragedy. So, sige lang po, no, ang importante dyan po, no, especially for the sake of our kababayan, kapatid, kaibigan natin, mga Filipinos dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, and I'm sure marami tayong dito po originating or coming from Basilan and Jolo, no? Coming from Basilan and Jolo. Now, I just want to inform you na ang Tricia Kirsten 3, owned by Allison Shipping Line po, kaninang umaga, maybe shortly after 2 o'clock, hindi pa ito confirm po, but most likely it happened around early dawn at between or shortly after 2 o'clock in the morning. Kanina po, January 26 po, no, na encounter problema sa dagat, and lunod ito po. And again, I would like to say, based on the information that I received, 332, if I'm not mistaken, 332 passengers registered, no? And out of the 332 passengers, 223 already rescued, no? As of kanina, roughly around 6 o'clock, I was monitoring ang situation po. So, I will continue to monitor po, and I'll give you the updates regarding itong sea tragedy po, which is a very, very sad news para sa mga Filipinos po, especially those affected or biktima ng sabihin natin ng sea tragedy, no? Ng sea tragedy. Wala tayong magawa po, no? We can never say now what will happen to us tomorrow, later on, or ang futuro natin po. The only thing that we can say is sana lang po lahat ang mga remaining passengers will be rescued. By this time siguro po mayroon na tayong mga ibang mga balita. Nakita ko po, I was monitoring ang mga local media outlets dyan po sa Zamboanga, sa Basilan. They are reporting ang mga latest updates regarding itong sea tragedy dyan po sa Basilan po. Again, I would like to say, itong MV Tricia 3, no? Left Zamboanga City Port, no? Yesterday or last night po, bound for Holosulu, and on the way to their port destination po, no? Habang they were passing through ang municipality, the coastal area of municipality of Matuman, and that thing happened po. Maganda, maraming salamat sa mga Philippine Coast Guard natin po, and other local authorities, particularly ang mga residente in the area, including ang mga vessels within the vicinity po. They immediately responded sa emergency call made by Tricia 3, Tricia 3 po, during the incident this morning po. So, I will be giving you more details regarding itong incidente later on. And of course, ang Nick Talk, the Real Talk with Nico, as what I mentioned earlier or last night or yesterday sa programa ko po, I will also be monitoring ang resumption of the House of Representatives sessions today, as well as that of resumption ng session ng Senado po.
And I will keep you informed on the latest updates regarding the resumption ng kongreso natin dyan po sa Pilipinas. So in the meantime, siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin. Breaking news natin po tungkol sa MV Trisha Kirsten 3 sinking dyan po sa off of Basilan po. So with this, again, si Nico Fabian, I'm very sad to pass this breaking news sa inyong lahat po. But wala tayong magawa po na insidente nangyari po. The only thing that I can or we can do is pray for the safety of everybody. And sana lang po, no? Hindi na increase pa or magtaas pa ang number of fatalities during the sea tragedy kaninang umaga dyan po sa Pilipinas o dyan po sa southern Philippines, no? And hindi pa natin alam kung ilan talaga ang pasahero bound for Jolo, no? Definitely, if it is coming from port of origin sa Zamboanga City bound for Jolo, definitely there are some passengers also po na connecting a journey nila from Jolo, and then they will go to Pangutaran to Tawi-Tawi po. We still don't know po kung ano-ano mga detalles dyan po. So I will make sure that I will continue to monitor, and later on during my next vlogging po today, I will share with you ang information po. So in the meantime, hanggang dito na lang po, and maraming salamat. Hindi naman pwede sabihin, no? Good morning sa ating lahat po, no? Kasi itong notisya po, malungkot na malungkot. But anyway, I'll see you in my next episode. Bye!